Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. Parito ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi pa sa ganyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming mga tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y narito mula pa sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang mga kadahilanan, may iba't ibang mga pinagdarasal, ngunit isa ang nagdala sa atin dito, ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus Nazareno na nag-uumapaw sa kanyang puso. Narito tayo, hindi lang dahil ginusto natin, kundi higit sa lahat, ginusto niya sapagkat mahal niya tayo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bukas po ay magsisimula na ang mga mahal na araw, ang pinakamahalagang panahon sa ating mga Kristiyano. Ang mga mahal na araw
ginugunita natin ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kahapon may nagbiro, nakita ko medyo nag-viral sa social media dahil kahapon po ay Biyernes Dolores. May nagbiro sa Quiapo daw ay hindi na Biyernes Dolores, Biyernes de Palaspas na dahil ang dami na raw palaspas, no? Pero paalala lang po, kahit may palaspas kayo ngayon, bukas ang tunay na pagbabasbas niyan dahil bukas ang linggo ng palaspas. No? Hindi ho dahil nabasbasan mamaya, kasi mamaya magwiwisik ng tubig, hindi pa ho yan bless. Baka sabihin nyo, ay pwede na ako hindi pumunta bukas kasi na-bless na yung palaspas. Linggo pa ho ang palaspas. No? Kaya may nagbiro, Biyernes de Palaspas na raw sa Quiapo. No? Marami na kasi yung maaagap ng mga kapatid nating nagtitinda. At alam ko natatakot kayo baka maubusan. Okay lang pong bumili ngayon. Pero bukas pa ho ang pagbabasbas ng mga palaspas. No? Huwag nating agahan. No? Baka sa bukas naman, Biyernes Santo na kayo. Advance masyado. No? Huwag naman. No? Ngunit ngayon, nabubuo na. Bakit muhing-muhi ang mga Pariseo, ang mga saserdote, ang mga eskriba, ang mga kaaway ni Jesus Nazareno? At isa sa kadahilanan kung bakit nais nilang ipapatay si Jesus ay inggit. Inggit. Inggit na inggit sila kay Jesus. Kaya nga narinig natin, nag-aalala sila. Marami nang naniniwala, lalo na nang binuhay ni Jesus si Lazaro. Ang mga himala na ginagawa ni Jesus, ang mga turo niya na nagpapakita ng kabalintunaan at mga kamalian na turo ng mga Pariseo. Kaya nga't inggit na inggit sila. Ang inggit daw, mga kapatid, hindi mo makayang matuwa sa magandang nangyayari sa ibang tao. Yun ang inggit. Sa madaling salita, hindi ka natutuwa kapag ang iba'y masaya. At ang masahol pa doon, dahil doon, gusto mong kunin ang kadahilanan ng kanyang pagkasaya. Di ba, nung bata tayo minsan, nainggit ka. Dumating yung kaklase mo, may bagong robot. Kaya siya tuloy ang pinagkakaguluhan ng lahat. Ikaw naman, nagmumukmuk ka. Pero hindi lang yun minsan ang ginawa. Ano pang gagawin ng iba? Sisirain mo yung laruan niya. Kita niyo po yung inggit? Nagsasanga-sanga. Yun daw ang unang bunga ng inggit. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Aminin natin, pag napuri yung kasama mo, natutuwa ka ba para sa kanya? O nalulungkot ka sa loob-loob mo? Kapag iba ang nauna, hindi ikaw ang top sa klase, at alam mo namang patas ang laban, hindi ka ba natutuwa sa kanya? Opo, natural lang yung manghinayang ka, hindi ikaw. Pero yung panghihinayang nagdulot ng inggit, galit, pagkamuhi, yun ang ating ipagdasal. May nag-deliver sa kapitbahay mo, nakita mo. Minsan naman kasi, huwag nyo na masyadong binobroadcast. No? Minsan naman kasi pag may nag-deliver sa inyo, ay dumating na yung bagong TV natin. No? Pinaparinig mo pa kasi sa kapitbahay. Ayan tuloy. Tapos magagalit ka pag pinag-usapan ka. Minsan lang din naman, kasalanan din ng iba. No? Ginagatungan mo. No?
O nandyan na yung ating bagong kotse. O, i-bless na ni Father. No? Binroadcast mo pa eh. No? Tapos magagalit ka pag nainggit yung iba. Pero mali pa rin yung pagkainggit. Anong nararamdaman natin? Natutuwa ba tayo? Ay, buti naman umaasenso ng kapitbahay natin. Ay, buti naman yung anak nila. No? I-announce, ay, board passer ang anak ko. Natutuwa ka ba na yung anak nila nakapasa, matagumpay na? Aminin natin ngayon ang ating budhi, suriin natin. Gaano kalakas ang inggit? At alam nyo, ang inggit, hindi lang ganon. Hindi mo lang idinudulot ang kapahamakan ng kapwa mo. Nagkakaroon pa ng baluktot na katwiran. Narinig nyo yung mga Pariseo, ano sabi nila? Nako, pag dumami ang naniwala dyan, sisirain tayo ng mga Romano. Baluktot yung katwiran. Nung nilipol ba nila si Jesus, hindi na ba sila sinira ng mga Romano? Hindi. Sa makatuwid, sa katunayan, 40 taon pagkamatay ni Jesus sa Nazareno, sinira ang buong Jerusalem ng mga Romano. Hindi totoo yung pangamba nila. Kita niyo yung inggit? Kung ano-ano ang nilalagay sa isip natin. Mga pagkatakot na hindi naman totoo. Mga katwiran na baluktot. Kaya ano sabi ni Caiphas, yung punong pari? Mabuti pang mamatay ang isa para hindi lipulin ng bayan. Nangangatwiran na. Ikinukubli ang katwiran sa mabuting bagay, sa mabuting dahilan. Ingat po tayo mga kapatid. Kaya napatay si Jesus sa Nazareno, akala no mga gumawa noon, mabuti ang kanilang ginagawa. Ilang beses din natin idinadahilan ang mabuting katwiran. Okay lang naman kumuha eh. Pinantutulong ko naman, binabalato ko din naman. Hindi ko naman sinosolo yung kinukupit ko eh. Namimigay din naman ako sa iba. Pinambibili ko nga ng pagkain eh. Ilang beses nating narinig dati, okay lang patayin yung mga taong ito para tumahimik ng barangay, para mabawasan na ang mga kriminal, para mas mapayapa na. Tandaan niyo po, iyon ang ikinatuwiran kay Jesus sa Nazareno. Minsan mabuti ang dinadahilan lang natin. Sige na, kahit mandaya tayo, nagbibigay naman tayo ng trabaho. Dito kasi pag hindi tayo umasenso, mawawalan ng trabaho yung iba. Kaya kahit na medyo nandadaya tayo, tingnan na lang natin, nagbibigay tayo ng tulong din naman sa iba. Ingat po tayo mga kapatid. Minsan ganun ang paraan ng demonyo. Isinasaksak sa isip natin, may mabuti naman eh. Kaya okay lang ang masama. Ngunit bagamat puno ng inggit, puno ng kabuktutan, puno ng masamang katwiran, anong ginawa ng Diyos? Sa katunayan, itinuwid pa niya, pinapanibago niya. Totoo yung sinabi ni Caiphas, mabuti pang mamatay ang isang tao para sa bayan, pero hindi ayon sa kanyang kadahilanan at katwiran. Sabi nga ni Ezekiel sa unang pagbasa, may pangitain siya. Ipapadala ng Diyos ang mag-iisa sa kanyang bayang nagkawatak-watak. May ipapadala ang Diyos na tutulong sa lahat. At yun ay walang iba kundi si Jesus sa Nazareno. Alam nyo, ganun daw ang Diyos. Kahit na minsan ang dami nating mali, kahit na minsan yung mga pagkainggit, pangangatwiran natin, kung hahayaan natin siya, itutuwid pa rin niya ito at papapanibaguhin at bibigyan ng bagong kahulugan.
At yun di ba ang ginawa niya sa mahal na araw? Yung krus na simbolo ng karahasan, kalupitan, kamatayan. Anong nangyari sa krus? Naging simbolo ng buhay, awa, at pag-ibig. Ganun daw ang Diyos. Pinapanibago niya ang lahat. Maging yung mga kamalian at kakulangan natin. Kaya itong mga mahal na araw, maging pagkakataon sana, ialay natin lahat sa Diyos. Opo, minsan kinakain tayo ng inggit. Sa mga sandaling ito, ilapag mo sa paanan ng Nazareno yung inggit na sumisira sa iyo ngayon. Huwag ka masyadong padala sa inggit. Siguro nga, may mas maginhawa sa iyo ngayon. May mas nakakaangat sa iyo ngayon. Pero hindi nangangahulugan na kinalimutan ka ng Diyos. Alam niyo raw ang taong naiinggit, nawawala ng tiwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya ka nadadala ng inggit kasi nakakalimutan mo, nandiyan pa rin naman ng Diyos na tutulong sa iyo. Huwag ka nang tumingin doon sa mga kinaingitan. Kaya nga, sabi ko dati, huwag kang tingin-tingin ng tingin sa iba. May inggit ka talaga. Ngayon lang sa misa, pag tingin ka, mas maganda yung damit niya. Buti pa siya, mas mukhang bata kaysa sa akin. Buti pa siya, may kasama. May ka-date. Ako mag-isa lang. Kaya ka naiinggit. Tingin ka ng tingin sa iba. Sa Nazareno tayo tumingin. Sa Panginoon tayo tumingin. At doon makikita natin ang lahat kaya niyang papanibaguhin. Ang lahat kaya niyang patawarin. Ang lahat kaya niyang tulungan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sa paghahanda natin sa mga mahal na araw, suriin natin ang ating sarili. Ano ang sumisira ngayon sa puso ko? Anong sumisira sa pamilya natin? Anong sumisira sa simbahan natin, sa bayan natin? Inggit, karahasan, mga maling katwiran, mga pagkukubli na kunwari mabuti pero'y masama pala. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, liwanagan tayo, linisin tayo, upang matagpuan natin sa ating puso walang iba kung hindi ang awa, pag-ibig, at biyaya ng Diyos.